tayo. Gusto syempre, sariwang seafood. Pero ang pamilyang ito, ang kanilang trip, yung fresh na fresh talaga. Ang mga lamang dagat kasi, nilalantakan nila straight from the sea. Ito mga maringaw. Ang lalaking ito, ang kahuhuli lang niyang alimango sa bakawan. Binaklas na niya agad, kahit putikan pa. Sipit ako ng konti. Kilawin natin to. Ang sarap nito. Kahit ang buhay pang pugita, tinapak niya. Kahit kumakapit-kapit pa ang mga galamay nito sa kanyang mukha. Ang kanya namang kapatid at pamangkin, iniulam sa kanin. Ang kahuhuli lang nilang walo-walo. Habang ang nakababata nilang kapatid na babae, minukbang naman ang buhay pang hipon. Yummy o yucky? Maraming nagbabash na gano'n na baboy ka naman, ganito mo kumain. Nakakakilabot. Medyo nakakadiri. Hindi ligtas yun. Patok ngayon online ang pagbumukbang, hindi lang ng hilaw na isda, pero pati na ang buhay na alimangot hipon. Kapalit ng views at monetization, ligtas naman kaya? Ang pamilyang mukbanger, taga Tangub City sa Misamis Occidental. Sina Rolito, Randy, Rechi, Romily at Riza na mga mangingisda at fish vendor noon, pero pare-pareho ng content creators ngayon. 5 nagko-content sa aming 7 magkakapatid. Ang pasimuno sa kanila, si Rechi. Nakikita ko po yung mga nagbablog na kumikita ng pira at nagbabakasakali lang po ako na ganun din. Sagana raw kasi sa Tangub City ang iba't ibang klase ng seafood. Kaya ang naisip niyang paandar, kainin ang mga ito ng hilaw o kilaw. Ang reaksyon ng mga tao, nandiri sa akin. Pero kinagat pa rin ito ng kanyang followers. May nag-request, kaya ko ba daw magkilaw ng mga exotic? Kahit ano sir, basta hindi lang mga kalason. Nariyang nilantakan niya ang bagong ahong pusit kahit napakakunat nito. Dili na lapas. Sumubo ng mga nanlalaban pang pugita. Ang mga napulot niyang sea cucumber, hiniwa at nilantakan agad ni Rechi kahit pa meron pang dugo-dugo. Dahil sa kanyang mga pagmumukbang, nakilala siya bilang si Boy Kilaw. Isang susuka. Ang pinaka-viral sa kanyang mga vlog, yung kumain siya ng buhay na alimango. Nag-viral yung video na yan kasi maraming nandidiri kasi kinain ko daw na maraming putik. Kinalaunan, kumita siya sa kanyang vlogs. Unang sahod ko po, 30 mil. Ang kakaibang food trip na ito ni Rechi, hindi raw noon masikmura ng kanyang misis na si Gemma, tindera ng isda. Nagalit ako sa kanya dahil ayaw kong gawin niya yun. Pero nung nagsimula na silang kumita, ang dating tiga-video lang sa kanyang Mr. Aba, napasubo na rin. Ginaya ko rin ang asawa ko. Nakurot akong kumaanig. Kilawan, mamisis kilaw mga idol. Kani mga idol, kay Batin Labi ah. Ang iyo mas miskilaw nga. Kilaw na among kuha ron. Maroon ikuha na ko mga idol. Hindi rin ako nandidiri. Ang kinikita ngayon ng mag-asawa, hindi hamak na mas malaki sa kanilang kita sa pangingisda at pagbebenta ng isda. 15K po kada buwan. Estimated na income ko sa aking pagbablog. Yung pinakamataas talaga yung 50K. 200,000 yung pinakamataas kong kita isang buwan. Hindi naman tuloy-tuloy yung sahod kasi may restrict po. Ito yung isa sa mga napundar ko, itong floating kubo. Kapatayo na po kami ng bahay. Nakapundar din po kami ng mga baklad. Yung 3 anak namin, lahat sila na pag-aaral namin. Mas magandang mag-vlog kaysa maglako ng isda. Dahil dito, ang mga kapatid ni Rechi nagsipag-vlog na rin. Kaya napagpansat mga idol. Si Rechi at ang kuya niyang si Randy nag-collab pa at lumantak ng mga bagong huling sugpo. Tara bro.
Ang minukbang naman ng panganay nilang kapatid na si Rolito ang nahuli nilang walo-walo. Muna yung klaor no, karon mga kablag. Walo-walo. Vlog. Matapos sunggaban ni Rolito ang ulo ng ahas, iniabot niya ito sa kanyang anak para ito naman ang kumain. Dami. Amigo na ko, namatay na maron. Nahingkaon ko sa gulwalo. Makadaot ko no kay og siya istorya dia. Walo ko no ka adlaw, patay ko no sa ka gulwalo. Ako bungi matikos malawas wala po ina ko sa malawas. Sa kinain niyang walo-walo na yon, hindi yun yung walo-walo na may lason. Yung kinain niya is the marine file snake, non-venomous po. It can still bite. May inherent danger pa rin yung pag kinain mo yan na hindi niluluto. Meron po siyang parasites. Pwedeng meron siyang bacterial contamination na pag kinain mo raw, syempre may ingest mo yun, toxins. Ang kapatid nilang si Riza, nahirapan namang kainin ang isdang ito. Dinula ko po. Hindi ko na po in-upload kasi hindi ko makakaya yung lasa niya. Pati na ang bayaw nilang si Michael na influence na rin. Na-implusyahan ako ng aking mga bayaw dahil sa nakita ko na nagkakapera sila. Ito ay dili kasi sa ibang bansa. Ang kapatid naman nilang babae na si Romilly, pagkabaklas sa shell ng alimango, sinunggaban niya agad ito kahit gumagalaw pa ang mga paa. Pag hinuhuli kasi namin ang alimangot, hindi na siya masyadong malakas kasi parang nanghihina na. Kaya rin daw niyang makaubos ng isang dambuhalang tuna kahit umuulan pa. Pero may mga pagkakataon din daw na sumasakit ang kanyang sikmura. Sausaw-suka. Dahil siguro sa hilaw at saka yung sa suka. Minsan parang ayaw ko na, natatakot din akong magkasakit. Hindi sapat ang suka sa pagpatay ng mga mikrobyo o parasito. Maaaring magkaroon ng salmonella, E. coli at gastrointestinal problems. Palagi ang pagtatae, pagbagsak ng immune system para dito mag-cause ng paralysis at cardiac arrest. Bagamat marami ang nandidiri at bumabatikos sa kanilang ginagawa. Para sa magkakapatid, malayong malayo raw kasi ang kinikita nila sa pagva-vlog kumpara sa dati nilang trabaho. Gaya na lang ni Romilly na dating cashier. Kadalasan po yung kasahod ko sa Maynila is 20, yung pinakamataas 50K, yung unang-unang sahod ko po talaga nun. Dahil sa kanyang content, si Romilly nakapagpundar na ng bangka, nakabili ng bagong gadgets at second-hand na motor. Dati ilang taon ako sa Maynila, wala naman akong napapala. Bagamat may kinakain naman talagang mga hilaw o yung mga kinilaw, may ibang kinakain ng mag-anak na sadyang napakadelikado. Fresh seafood has to be prepared properly talaga. Sea cucumbers can contain Vibrio cholera. It can contain heavy metal poisoning. Shellfish, crabs, specifically heavy metal poisoning since filter feeders yan. They filter out the water and naiiwan yung heavy metal sa loob. Even some forms of hepatitis. Malaking indication ito kahirapan sa buhay. Dahil sa condition natin ng scars, kung una, paghahanap ng trabaho, pangalawa, yung accessibility nito para sa mga tao. Dumadami ang kanilang viewers, but mas naapektuhan yung health nila. Maging responsible ka sa sarili mo. If gagawa kayo ng mga extreme na content, maglagay kayo kagad ng warning dahil maraming nanonood ng mga bata. Sa palaran po talaga yung pagkain namin. Para lang sa akin, yung makamit ko lang yung mga pangarap ko. Marami sa ating mga kababayan handang lunukin ang lahat. Makatikim lang ng kaunting ginhawa kahit pa napaka-peligroso. Dami. Dami.